Advantage guys ng may me time ka. Alam mo, makakapag-isip ka, makakapag-function ka sa araw na to, maaayos mo na yung gagawin mo sa buong araw to, yung mga plan mo sa araw na to, ganyan. And alam mo yon, parang anda yung mamumuni-muni na hindi man, wala man perfect na buhay, pero alam mo yung simpleng life lang, pero mas ma-appreciate mo. And magiging grateful ka and thankful ka na, alam mo yun, comfortable naman kahit paano yung life nyo, kahit na may pinagdadaan, kahit hindi ganun ka-smooth. Alam nyo naman, kita naman pinagdaanan namin guys. Pero, pinipili ko pa rin talagang maging, alam mo yun, maging better everyday, tapos lumaban lang sa buhay, kahit na alam ko, mga nanay dyan, alam ko sobrang grabe, believe din ako sa inyo, alam ko hindi talaga biro ang pinagdadaanan natin everyday, lalo na yung mga moms dyan na kailangan din magtrabaho, mga daddy rin talaga, syempre kailangan natin mabuhay ng, syempre kailangan natin mag-effort guys. Basta tayo, gusto ko nang i-remind sa inyo na laban lang sa buhay and dumiskarte lang tayo and God will do the rest. He will multiply whatever na ginagawa natin guys. I know. Ayan, gagamit siya ng mga tao para i-bless tayo at ma-multiply yung mga resources natin and mga ma-provide yung mga needs natin. Hindi man siya gumamit ng tao ngayon, pero or hindi naman sa tao, pero yung sa effort na ginagawa natin, nakikita niya yan. Nakikita niya yung bawat effort natin, sakripisyo guys. Feeling nyo lang hindi, pero kapag kailangan nyo, talagang God will provide, God will, alam mo yun, sustain everything guys. Yung strength mo, lahat, di niya tayo bibigyan ng anything na makakapag-stop sa gusto natin gawin. And lahat, alam nyo ngayon, na-realize ko rin na kapag may nangyaring hindi maganda sa buhay natin, kahit ano pa yan, disgrasya, kasi hindi makokontrol yan, diba? Disgrasya, mawawalan tayo ng something, maloko tayo, or kahit ano yan, kahit anything na negative yan, guys. Hindi, ano siya parang iniisip ko na kahit minsan, di ba, nag-iingat tayo, mangyayari at mangyayari. So, ngayon, ang thinking ko, guys, is kahit anong mangyari sa buhay natin, anything na negative, guys, may purpose yan. Talagang nakalaan yan para sa atin. Kasi marami nga nagsasabi nyo, di ba? Marami nga nagsasabi na kahit anong ingat mo ka sa kalsada, kung talagang may mga irresponsable or kung ano man kung di, kahit anong ingat mo, kung may babangga sa'yo, magbabangga kasi may purpose. Ibig sabihin yung purpose na yon, yung hindi maganda nangyari na yon guys, may lesson everything din. Hindi pwedeng wala. Diba? Minsan, isipin natin na may mga nakikita ko, may pinapakita sa akin si Heinz na mga may mga nanay dyan, sa bata pa lang, may problem na yung anak nila, may something wrong na. Sabi ko, alam mo, believe ako sa mga nanay na ganyan, na may mga anak, na mga baby pa, na may mga ADHD na, or something ibang sakit. Kasi napakalakas nila, guys. Binigay ni God sa kanila yan, guys. Kasi sobrang strong nila. Ako, na-imagine ko, hindi ko kaya yan, guys. Kasi una-una, wala akong pasensya talaga. I mean, maikli yung pasensya ko. Hindi ako yung nanay na parang, swerte yung mga anak din na may mga ganyang nanay na talagang yung matyaga na gumawa pa ng mga kung ano para sa kanila, tapos tututukan ng oras, yung mga ganun. Kasi kasi sanay din ako talaga na kumakayod ako, guys. Tsaka basta, pero ngayon tinatry ko yung best kong maging patience, guys, or maging mapasensya ako. Pero, guys, alam nyo, katulad nila, may purpose yan kung bakit ganun yung nangyari sa kanila. Pero, tignan nyo, napapalaki nila yung anak nila, napoprovide ni God everything, na lumalaki yung anak nila na okay, kahit na sabihin mong may something wrong, pero every year buhay yung anak nila. So, ayun, si God, pinaprovide everything for them, yung mga needs nila. And may purpose talaga, guys. So, wag kayong ma-feel bad na, wag kayong mag-question na, bakit ba nangyari to? Nag-iingat. Tsaka ngayon, sabi ko kay Daddy, iniiwasan ko na rin yung manise na dapat kasi ano ko na, ginanto ko na, dapat kasi ginanto ko, dapat instead of complaining things or kesa mag kesa magreklamo tayo ng magreklamo or magsisi or manise tayo, guys. Accept na lang yung nangyari and
kunin natin yung lesson na yun, guys. Kasi minsan kahit anong iwas natin para mag-grow tayo, maging wise tayo, guys. A-achieve lang ako, guys. For me, kahit mag-ingat tayo, sabihin na natin kahit anong mangyari, kahit magpakabait tayo or what, magpakasalbahe, magpakabait, anything na gawin natin, marami talagang ways na gagawin si God para matuto tayo. Tingnan nyo, kayong sobrang mababait ng mga tao, madaling magtiwala. Kahit sabi nga rin, di ba, kapag paulit-ulit na yung nangyayari sa'yo, tapos na-hurt ka, there's something wrong. You should change yourself na talaga. Alam niyo, mag-iba na kayo ng magset kayo ng boundaries, ganyan. Kasi paulit-ulit na lang, guys. Hanggat hindi tayo natututo, wait lang, guys, ha. Hugo, hanggat hindi tayo natututo, guys, paulit-ulit tayo na nagkakamali. Diba? Diba? Pansin nyo, paulit-ulit tayo nagkakamali, same issue, ganyan. Pero kapag once, katulad ko, pag once na nag-set ka na ng boundaries and all, hindi ka na mahihirapan. Ganon, guys. Ganyan lang yon. Kapag napapansin nyo na, teka, ito na naman, paulit-ulit na naman. Minsan hanggat di tayo natututo, hindi yan mababago, guys. Hindi tayo matatapos dyan. Kung may problema tayo, solusyonan natin yan at baguhin natin yung pamamaraan na ginagawa natin or pagtotolerate natin sa isang bagay para ma-stop kung ano man yung paulit-ulit na nangyayari. Kasi ako, tignan nyo hindi naman sa pag-aano, guys. Marami akong pinagdaanan. Pero, natuto na ako mag-set ng boundaries ko. Hindi na ako nahihirapan ngayon. I mean, wala na akong problema. Kinikip ko na lang talaga yung mga tao na alam kong masabi mong quality friends talaga. Hindi na ako nakikipag masyado, casual na lang ako, but alam ko sino yung mga taong pagkakatiwala. Yung mga ganun ba? So, ngayon, na-stop na yon. Na-stop. Alam kong, it's a learning process din talaga. Marami pa akong pagdadaanan ng mga lessons, guys. Pero, at least, meron na ako nagawang something na hindi na nabawasan yung stress ko at naiba yung mindset ko. Sabi ko nga kay Heinz, if ever man mawala yung cellphone ko, or what, wala akong ibang sisisihin kundi sarili ko. Or lesson na sa akin na kailangan maging alert ako palagi. Yung ganun ba? So, hindi siya wala siyang dapat isipin mo na, kung nawala yung phone mo, dapat kasi nilagay ko na sa ganito, dapat kasi ganito. Ibig sabihin siguro kaya nawala yun kasi paulit-ulit na lang paulit-ulit ka na lang na absent-minded ka. Ganyan. So, next time, mas alert ka na. So, ngayon, yun yung mindset namin ni Heinz na just in case ano man mangyari, go with the flow, move on na lang, and wag nang gawin yun, guys. Yun lang yung realization namin lately at napaka-peaceful ng life. Even though marami kami pinagdaanan ngayon, wala kami masyadong enough na, alam mo yun, hindi naman ganun ka-perfect, hindi naman ganun ka-bongga yung life namin, or masayang bongga or what, pero alam mong may peace ka. Sobra. Hindi lahat talaga kayang bayaran ng pera. Sabi nga ni Heinz alam mo, kahapon sabi ko sa church kahapon, wait lang. Ibang topic na lang yun. Kasi 8 minutes na. Pero yun, guys, just be, maging wise, mag-set ng boundaries, learn to say no. Hindi ako mapapagod sa inyo magsabi ng learn to say no. Kasi, effective talaga siya. Kapag ayaw mo na isang bagay, wag mong ipilit, guys. Yun lang. And thank you so much, guys. Kung nakaabot kayo na 8 minutes or 9 minutes, thank you sa pakikinig at sana may natutunan kayo.